Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Pro Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na yung November 2 to 8. Busy lang sa ate ha. Sorry ha. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card at kung kanino man. Meron tayong Pisces, Gemini, Sagittarius, Leo. Makaka-receive ka raw ng communication or information. May mga sitwasyon na magiging masaya ka or there's a joy and happiness situation. Ako nakikita sa iyo. There's a desire, no? May mga dinidesire ka na maaring ito is ma-delay for a while. For a while. May delay kasi. Yan. May mga need to progress. Kumbaga, yung delay situation na yon is need to progress. May mga bagay na kailangan alamin, kailangan upisahan, kailangan siyasatin, kailangan kung ano man yan, kung anong how strategy mo gagawin yung bagay na yun, no? Ang sinasabi dito, pero may konting delay. Nagkakaroon ng mga challenge, kumbaga. May mga bago no? May bago, ibig sabihin, may makikilala kang bagong tao, o kaya naman is, there's a new member of the family, or there's a new member coming. Yan, pwedeng sa kasama sa trabaho, pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa family mo, maaring, kaya iba dito ano yan, siguro mga bagong bata, bagong fet, ganyan, o kaya, basta may bago akong nakikita dito. Baka may mga mabubuntis, diba? May buntis, or may mga anak, new pet, pwedeng yung pet mo buntis, tapos mga anak, pwedeng ganun. Or magkakaroon, mag-a-adapt ka pa ng mga bagong pet, pwedeng ganun. Or sa iba, baby to. Yan, sa iba is this an idea. No? Kumbaga, there's an idea na need to progress para mag-success yung bagay na nadidelay sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito, makaka-receive ka daw ng gift or may hingi sa iyo ng tulong. Or vice versa, ikaw magbibigay ng gift or may tutulong sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal. Siyempre, andun yung kahilingan mo, no, sa nakita ko dito. Pero huwag kang mawala ng pag-asa kasi may delay lang naman. Iba dito is nagkakaroon kayo ng limitasyon. Kumbaga, there's a limitation happen. Halimbawa, maraming klase limitation. Siguro, when it comes sa sarili mo, kung sa pera yan, may mga gusto kang bilhin, may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang aksyonan, pero limit lang ang meron kang budget. Pwedeng gano'n. O kaya, sa trabaho mo, kumbaga, may aaring mahigpit. Kumbaga may mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo pwedeng magawa. No, nagkakaroon, or there's a limitation, there's a boundaries. Or kung ano mga aspeto ng buhay mo yan na nagkakaroon ka ng limitasyon. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga gusto kang umpisahan or you want to structure something into your life. Gusto mong umpisahan niya o gawin. Pero, basta wag ka makawala ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko sa iyo dito. May kasiyahan din naman ako nakikita sa iyo. Meron daw tao na hindi ko alam kung ano kung ikaw or siya, pero may mambobola. Mambobole. Siguro ano siya, kamusta ka na, ganyan, yung mga ganun. Ang galing-galing mo naman, ganyan. May pambobola ako nakikita. Either ikaw mambobola or makaka-receive ka ng pambobola. Siguro in a good way, ganyan, or depende paano mo siya i-accept yung mambobola na yun o yung sasabihin na yun, no? O pwedeng papuri, ganyan. Tingnan natin energy mo. Sandali lang anak, mada yun. Mada. May mga kahilingan niyo ba? O siya tumate, surichigaw yun. Surichigaw. Sa iba sa inyo, may ma-achieve talaga kayo. May sinasabing, iba mahilig magkape, no? Meron ka pinag-aaralan? Parang may pinag-aaralan or may
may need na pag-aralan, may need alamin. Anak, ano ba yan? Ba't hinahabol mo yung card natin? Masisira. Yun ang nakita. May taong may sikreto. Ako nakikita. Dito. Tingnan natin energy mo. Or pwede rin na may batang nag-aaral. No, sa iba sa inyo, baka may batang na mag-aaral. Or ikaw, may aaralin ka. May sisiyasatin ka. Anak, hindi to pwede. So, dami. Wala, bakit ganito yung energy mo? Ano pong ano? Okay. Energy mo, sa nakikita ko sa iyo dito, may mga inaalala ka. May alalahanin ka. Sabihin niya siguro, either night shift ka or may mga pagising-gising ka sa gabi. Pwedeng gano'n. Energy mo, there's a hardship no? May hardship ako nakikita sa iyo. Sa nakikita ko dito, may mga bagay na kukumit ka doon sa bagay na yon. Yun. May mga burden din ako nakikita sa iyo. Ang energy mo kasi siguro mananakit yung ulo mo, yung paa mo, may mga pag-worrying situation, may mga depression, anxiety, ganyan. Or may mga burden, stress situation talaga ako nakikita sa iyo. Maaring iba sa iyo napopokus kayo sa nakaraan, may mga deep unhappiness situation, may mga bagay na hanggang ngayon nahihirapan ka or hanggang ngayon is dala mo pa yun. No, yun ang nakikita ko sa iyo. May mga gusto kang gawin or may mga creation or gusto mong gawin pero you feel burden. May mga bagay na you want to master, to develop, or mastering, or gusto mong i-develop yung bagay na yun. Gusto mong action na, gusto mong kumpunuhin, gusto mong gawin, gusto mong ayusin. May mga ganun ako nakikita sa part mo when it comes to your energy. No? Iba sa inyo siguro may mga pinagsisisihan kayo or worrying lang siya or handin yung iba may insomnia, palagi sumasakit yung ulo, ganyan. Nagkakaroon ng mga nightmare, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Hardship to no, iba. Maaaring iba sa inyo is may problema kayo sa trabaho nyo o kaya sa finances nyo. Yan. Expect the unexpected. Ako nakikita sa iyo na may mga kahilingan na tulad sabi ko kanina, diba, there's a delay. May mga hinihiling ka na hindi pa sa ngayon maibibigay sa iyo. Yun ang sinasabi dito. May pag-isolate din ako nakikita sa iyo. Anak, babog ka sa ulo ni mami. Delikado kapag nasa ulo ka Ito, tingnan natin parating sa iyo. Pero huwag ka mawala ng pag-asa. Siguro kailangan mo lang talaga i-proseso yung bagay na yun. Ano parating sa kanya? This week po. Okay, parating sa iyo. Ang parating sa iyo is magkakaroon ng union o may mga pagkikita, no? Ako nakikita sa iyo. Yan. Magkakaroon ka ng union. Sa unahin ko muna yan. Magkakaroon ng union. Either may getting together, may magkakaroon ng celebration, sa iba, family to, reunion, close relationship pwede sa iba, or sa iba, lovers to, kasama sa trabaho, kung ganyan. Ako nakikita sa iyo. Meron din ako, may communication no? Yan. Parating sa iyo is communication. Maari may kukonect sa iyo, relasyon, or family member, kapatid, anak, karelasyon, pamilya, yan. Lovers, kasi may lovers din ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo is may dealing, no? May dealing or may tao na makikipag-partnership sa iyo. Yun ang nakita ko. Isa, dalawa, tatlo, parang ganun. Iba dito, dalawa to. Pwedeng isa ka doon. Pwedeng isa ka doon sa dalawa. Kaya dalawa. Yung iba naman sa inyo, pwedeng isa ka sa tatlo. Yun. May dealing when it comes to a partnership. May collaboration. Ako na nakikita sa iyo. So, iba dito, ano to? Related siya sa work Alam mo ba,
same work, same business, parang ganun. Yan, may mga ganun ako nakikita sa'yo. Meron din akong nakikita recognition, ganyan, sa iba. And then, partnership planning also. May isang plano o may pagpaplanong magaganap. Sa iba, hindi lahat may pinaplano o magkakaroon ng pagpaplano. Maaaring ganun sa iba. There's a teamwork sa iba, teamwork to. Or, iba is, pero more on partnership siya sa iba. Sa iba, family to. Ganyan. Getting together. May mga surprise parties, event, ganyan. May mga, parating din, may reconciliation no? Reconciliation and talking, isa lang din kasi yan. May reconciliation ako nakikita. May tao, either ikaw or siya, is meron siyang isi-share sa'yo. Pwedeng problema, or pwedeng isi-share niya sa'yo yung success, or yung saya niya. Pwedeng ganun. Pwedeng ikaw ito sa kanya, or pwedeng siya ito sa'yo. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. And then, may nakikita akong recovery. Ako nakikita. Pwedeng kung medyo masama ang pakiramdam mo in the past or may mga lungkot kang nararamdaman, magkakaroon ka ng recovery. Kumaga, iba is you getting over the worst situation happen. Hindi man ganun kalaki, pero makakaramdam ka ng saya sa iba. And may nakikita ako na coming home. Pwedeng manggagaling ng ibang bansa, patungo sa'yo, galing probinsya, galing ibang baryo. Pwedeng ikaw, pupunta ka ng Pilipinas, pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng ibang baryo. May coming home. Ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin, dapat iwasan. May taong hihingi ng sorry. Yan. May taong hihingi ng sorry. Pwedeng ikaw ito or siya or someone. Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan yung mawalan ka ng pag-asa. Di ba tulad sabi ko sa iyo dito, kahit magkaroon man ng delay sa buhay mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maging matagal man ito, maaring ito is niluluto pa ng universe o ni Lord para ibigay ito sa'yo kasi gusto niya maging perfect yun. Diba? Kaya huwag kang mainip. You need to be patient. Kasi maaring pinaprogress pa yun ng taas. Ipini-perfect niya pa kasi sa daming hirap na pinagdaanan mo sa buhay, gusto niya ibigay sa'yo in a perfect way, in a perfect condition, or sa tamang panahon at pagkakataon. Diba? Baka ibugso niya sa'yo. Kaya, huwag kang mawawalan ng pag-asa. And then, syempre, yung maghintay ka lang na maghintay na wala kang gagawin sa buhay mo. Isa rin yun. Ibig sabihin, kumilos ka rin, di ba? Bibigay naman niya sa'yo yung sign para yun. Or you need to trust sa intuition mo. Iwasan mo panghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung maging impatient ka, tulad ng sabi ko is, you need to be patient. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus at mawala ka sa control mo. Iwasan mo ma-burnout, anxiety, yung chaos, o yung ma-stagnant, o hindi ka mamulat sa mga bagay o sitwasyon mo na nai-stuck ka, no? Yun ang sinasabi rin dito. May mga bagay kasi na kailangan mo nang umalis, bumitaw, lumaya, no? Yun. You need to release yourself in a situation na hindi good para sa'yo. Yun. Huwag kang ma-stuck. Kung kailangan mo humingi ng tulong, humingi ka ng tulong sa taong alam mong matutulungan ka. Or try your best, diba? Ang sinasabi dito. Be creative. Or sa action mo, diba? You need to be creative. When it comes sa love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung magkawag ka lang maghintay, you need to sacrifice din kasi, no? Sinasabi dito. Use your wisdom or karunungan. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Justice and justice.
Pagdating sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, kung kayo sa kahiwalay kasi ang isa sa inyo is, kung titingnan ko, vice versa ha, maaring may third party sa iba. Sa iba. Sa iba kasi naman, nandito yung, kung nagkahiwalay kayo, pabago-bago kasi yung isip niya. Alam mo yun, yung tao na to. Sala sa init, sala sa lamig siya. In and out, maaaring iba dito, no? In and out to sa buhay mo. Kasi pabago-bago yung energy na nakikita ko sa kanya. Minsan may pagka, ano rin siya, abnormality situation. Pwedeng exad siya or may pagka-abnormality itong tao na to. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa kanya. No? Abusado, ganyan. Abusado, wala, always lack of discipline or maaari talaga matigas ang ulit, hindi nakikinig sa'yo, ganyan. Lack of control din siya sa sitwasyon niya, sa sarili niya, ganyan. Siya yung tao na pag naumpisahan niya is hindi siya marunong tumapos. Pwede ikaw ito or siya ha. Yan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero ang sabi niya dito, babago-bago kasi isip niya eh. Minsan, gusto niya ng ano, syempre gusto kanya kausapin, pero hindi naman siya nag-a-action. Yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi siya kumikilos. Parang gusto kanya kausapin kasi gusto niya magkaroon ng clarity in a situation. Yun ang nakikita ko. Or maybe both of you. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, ganun pa rin, maaring naninimbang ang bawat isa sa inyo, no? Kung nagkaroon or kung may third party talaga, nandun yung point na there's a connection pa rin na sa isa sa inyo, sa isang tao. Yun. Ganun pa rin siya, hot and cold, or in and out, sala sa init, sala sa lamig, maaring ganun itong tao na to. Ano siya, masaya siya sa sarili niya. Masaya sa sarili. Yun ang nakikita ko dito. As long parang nandun siya sa point na ano, pag na-achieve niya yung gusto niyang mangyari in life, nasa-satisfy siya. Satisfy siya dun sa bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun, tingnan natin. Aries. Naglolo ko. Okay. Yung iba sa inyo ay andito yung sitwasyon na you want to getting away with something. No? Andun ka sa point mo na gusto mo umalis doon pero hindi mo magawa. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, pwedeng any situation in life. Yun ang nakikita ko sa dito. Pero nagkakaroon ng struggle. Sa iba naman sa inyo, maaring nahihirapan kayo mag-ipon ng pera, or iba dito is maaring walang trabaho, or either wala kayong trabaho or wala lang talaga kayong ipon na pera. Sa iba sa inyo, mag-ingat kayo kasi there's a tendency, hindi pa naman sa ngayon, pero sana wag mangyari, no? Because of the struggle, or maybe you thinking na, no, na pwede kayo mawala ng trabaho. Yun nakita ko. Or pwede naman na because of the end of the contract, pwedeng ganun, diba? Kaya nakita ko yung pagkawala ng trabaho sa iba dito. Iba dito may mga travel. Mag-ingat ka rin kasi may tao na nagmamatsyag sa'yo. Pwede ikaw yung nagmamatsyag or may tao nagmamatsyag sa'yo. Ano ba yun?
Okay. Yun nga. Meron nga. Sinabi ko na to eh. So, iba sa inyo is there's a new journey happen into your life. Yun ang nakikita ko sa'yo. May travel kayo? Next year? Magkakaroon ng mga partnership or yung iba sa inyo is mayroon kayong mga new project, new idea, new creation, or may mga excited pursuing situation kayo na may isip, no? Either this month or by the next year. Yan, may mga pagbabagong magaganap sa buhay nyo. So, iba naman sa inyo is, magkakaroon ka ng partnership with someone na may business or may pera or stable. Kung sa love life ito, may makikilala kang bagong tao na stable siya sa buhay. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon din ng mga pag-uusap pagdating sa trabaho, sa pera, sa business. Yan, may mga partnership. May tao na gusto niya ng open communication sa'yo or ikaw ito. Yan, may mga union, may mga new commitment ako nakikita. May mga new connection ako na nakikita sa'yo. Na darating. Oh. Bakit po, universe? Bakit? Okay. May taong naninimbang daw sa'yo. Or pwedeng ikaw itong naninimbang sa kanya. Yan, may taong naninimbang sa'yo. Either kakausapin ka niya, may sasabihin siya sa'yo, or ikaw ito ha, vice versa. Yun, may taong naninimbang sa'yo. May tao na nagkikimkim ng galit, o ng tampo, o ng pagkairita. Pwedeng ikaw ito or someone. Yun ang nakikita ko dito ha. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, pwedeng sa karelasyon, pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng with someone who's connected sa'yo, syempre. Pwedeng kapatid, ganyan. Yan, magkakaroon ng mga disagreement, may taong magtataas ng ego, ganyan. Magkakaroon na iba dito gulo, ganyan, ang nakikita ko. Maraming tao, ako nakikita, maaring you're involved ka rin sa justice or a law sa iba sa inyo. Ako nakikita dito, may mga sitwasyon na gusto mong itama, na gusto mong aksyonan, na gusto mo ng clarity, na gusto mong magkaroon na ng decision at gusto mo na makapag-focus doon. Pero naguguluhan ka or magulo yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa dito, no? Kaya doon yung iba sa inyo na doon kayo sa point nyo na kinikimkim nyo na lang yung mga bagay na yun. Yung mga kikimkimin kayo. Meron din ako nakikita na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan or pagtatalo when it comes to a territorial. Yan. Maraming klase ibig sabihin na pwedeng lupa, pwedeng bahay, pwedeng pera, pwedeng business, pwedeng, sa trabaho mo, matagal na siya doon. Tapos, syempre, alam mo naman yung mga ibang tao, di ba? Pag sinabing matagal na sila, parang feeling nila sila na yung may-ari ng company. Alam mo yung mga ganun sitwasyon. Yun. Maaring ganun sa iba. Sa inyo. May mga aggression or may mga tao na makikipagtalo pa kasi sa'yo dito. There's a competition situation. Or nakikipag-compete sa'yo. Pwede sa relasyon, ikaw nakikipag-compete ka kahit may third party. Diba? O kaya, someone is nakikipag-compete sa'yo. Kahit sa trabaho, nakikipag-compete sa'yo. Ako yung mas magaling sa'yo, ako yung ganito, ako yung nakakaalam. Pwede ganun. In any situation, ipasok mo yung sarili mo. Kumbaga, iba patalbugan. Kumbaga, gano'n, no? May mga tao, or may tao, na magbibigay ng pagmamahal at suporta pagdating sa iyo. So, nakikita ko dito, no? Kumbaga, nandito yung mga tao na they love you, take care of you. Yun na nakikita ko. Pero, wag kang magtitiwala pa rin sa ibang tao kasi may tao pa rin taksil or may tao pa rin na suwail. Yun na nakikita ko dito. Kasi, kumbaga may mga tao pa rin na makasarili at sakim. Pwedeng ikaw ito or someone into your life, no? May third party ako nakikita sa iba sa inyo. And then, mag-ingat din. Hindi ko alam why, pero
may tukso ako nakikita. Pwedeng ikaw matuksohin ka or pwedeng yung kapartner mo matuksohin. Or pwedeng pagdating sa sarili mo, matuksohin ka. Pwedeng ganun. In what way? Depende. Pero pagdating naman sa siguro yung ka lang, palahanga ka, ganyan. Palahangan, parang pinababaw ko no? Yun, may tao nagsisinungaling. Bakit? Magtulog-tulog din kayo pag may time, ha? May sakit tiyan mo? Or may sakit ka sa bandang tiyan? Or someone is may sakit sa bandang tiyan? Maraming klase sakit ng tiyan, eh. Either may sakit na talaga sa bandang tiyan, or kinakabagan siya, sa babae is menstruation, o kaya basta may pananakit sa bandang tiyan. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin sa sobrang stress, di ba? Minsan kasi sumasakit yung banda natin dyan pagka-stress tayo eh. Iba naman sa inyo is baka may pananakit ng likod, no? Halimbawa, pwede ka sa pananakit ng likod, pwedeng masakit yung balakang mo, pag natutulog ka, nananakit yung likod mo, ganyan, o kaya may sakit ka sa bandang likod, backbone, o kaya buwang araw, rashes, mga ganyan. Medyo i-explore nyo yung isip nyo, no? Kasi iba dito, medyo nahihirapan atang maintindihan yung reading natin. Ganyan. Medyo i-explore nyo sa mga bagay-bagay para mas lumawak yung natin, intuition natin. Mas maganda yung ganun. Maging aware ka sa mga tao na makikilala mong bago. No? You need to learn from the past. Ibig sabihin, huwag ka kaagad magtiwala. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari noon na pwedeng mangyaring muli ngayon. Yun ang sinasabi dito. Okay? Umiwas-iwas ka na lang. Arigatou namaste, God bless.